magandang araw sa inyong lahat, class. And today we will be discussing about psychosocial development in late adulthood. So last time, yung sinend ko sa inyo, recorded discussion is about physical and cognitive naman. So sa psychosocial development in late adulthood, nagpo-focus siya on how individuals grow and change in terms of their emotions, yung relationships nila, yung identity and social roles habang tumatanda sila. So, hindi siya katulad ng childhood na kung saan yung development mabilis na nangyayari. Sa adulthood, nandito yung gradual changes na shaped by life experiences. Like for example, sa trabaho, sa pamilya, sa health nila, and also sa pagtanda nila. As people move sa late adulthood stage, they begin to reflect on their lives. Ini-evaluate nila yung mga achievements nila and nag-a-adjust lang sila sa important changes like retirement, yung physical decline nila, yung pag-shift sa social relationships. So itong mga experiences na to nakaka-influence siya sa overall well-being, sa happiness, and sense of purpose ng mga nasa late adulthood stage. For us to understand psychosocial development, it helps us see kung papaano nagko-cope yung mga older adults with challenges, paano nila name-maintain yung meaningful relationships, and paano sila nakakahanap ng paraan to live a satisfying and meaningful life despite yung mga changes na dumarating sa pagtanda nila. Okay, saglit lang class ha. Ayan. Integrity versus despair. So this is the final stage of life na kung saan yung mga older adults, they look back into their life or they look back on their life. When we say ego integrity or pwede din siyang integrity, nakakaramdam sila ng peaceful and acceptance even about death. Tanggap na nila na soon mamamatay sila. Ganun. And they will think of, I live a meaningful life. Ganyan. So parang nasa settlement stage na sila. Whatever happens to me now or tomorrow or on the coming days, okay na ako. Ready na ako. Kapag despair naman, marami siyang regrets. Parang, what if ganito yung ginawa ko, di sana hindi ako ganito ngayon. Despair yon. They may feel sad, pwede ding bitter sila or takot silang mamatay. Example ng integrity. Ang isang lola, proud siya na napalaki niya yung mga anak niya at mga apo niya ng maayos. So, meron na siyang acceptance, peaceful na siya, na I did my part, okay na ako. Kapag despair naman, example, ang isang matandang lalaki, nire-regret niya yung mga opportunities na hindi niya nakuha noon. Like for example, opportunity to go abroad nung may pera siya, pero hindi niya ginawa. Di sana, ngayon yung benefits niya, kung nasa ibang bansa siya, mas maganda compared dito sa Pilipinas. Parang mga ganon. Next, we have well-being in late adulthood. So, we have positivity effect and terminal drop. Sa positivity effect class, yung mga older adults, nakafocus sila doon sa happy memories kaysa sa negative ones. Example, inaalala nila yung family celebration instead of past problems. Wala na silang pakialam sa nakaraan. Mas focus nila ngayon yung paano paano magkakaroon ng ang tawag dun? Paano magkakaroon ng harmony yung family nila through celebrations. Next is terminal drop. This is a sudden, biglaan na pag-decline sa happiness or well-being or functioning a few years before death. Example, ang isang matanda, dati siyang active, then biglang naging
biglang nanghina, I mean, and biglang naging less satisfied siya sa buhay niya. O kung dati si lolo nagjo-jogging, tas one day bigla na lang nanghina siya and na-demotivated siya. That is what we call terminal drop, or parang isa siya sa sintomas na ah, yung upcoming years, pwede na siyang mamatay. Kasi may signals na, kumbaga, may terminal drop nang nangyari. In coping, this is how we deal with stress. Paano nga ba natin hinahandle yung mga problema natin o yung mga difficult situations? So, kapag tayo nasa hindi magandang sitwasyon, we try to cope. So, ano yung mga coping mechanisms natin? Una, we talk to a friend, hiyain natin pumunta sa coffee shop, ganyan. Or nag-iisip tayo ng paraan kung paano masolusyonan yung mga problema natin. Okay? Cognitive appraisal model. This is by Lazarus and Folkman. So people deal with stress by thinking about the situation first, and then tsaka sila magde-decide kung ano ang dapat gawin. So we have two steps. First step is primary appraisal. So we are going to ask ourselves, is this a problem or is this a threat? Ano ba yung mga pwedeng problema? Kunwari, ito bang nararamdaman ko, sakit ba ito? Seryoso ba 'to or ano lang, madadala sa gamutan? So, second appraisal is evaluating. Ano ang magagawa ko tungkol dito sa sakit na 'to kung sakali man? Una, pupunta ako sa doktor or mag-consult ako sa kaibigan ko na baka may same na nararamdaman kami na puwedeng confirm ng feeling ko na ganito, parang mga ganon. Okay, next, we have coping strategies. Okay, so yung problem focus coping naman, we focus doon sa paano natin naayusin yung problem. Ginagamit siya to control or change the situation. Example, kung stress ka sa exams, pwede kang gumawa ng study schedule or uh, anong oras ka mag-review, ano yung effective sa'yo, are you a night person or a day person, mga ganyan. Yung emotion focus coping naman, we are focusing doon sa paano natin i-manage yung mga feelings natin. So the situation cannot be changed. Example, nawalan ng mahal sa buhay, you have an option to talk to friends, or kung ayaw mo naman, pwede ka namang mag-pray. Or you can find hobbies na pwedeng makapag-divert ng emotions mo para hindi ka lang mag-isip. Okay, we have the theories of successful aging, and under this, we have the disengagement theory, na kung saan yung aging, involved dyan yung gradual withdrawal from society. Disengagement. Kung dati gusto mo, belong ka, ngayon, gradual, paunti-unti, lumalayo ka sa society or wini-withdraw mo yung sarili mo. And also, less social interaction yon and mas focus ka sa sarili mo. Parang kunwari, ako, mas gusto ko na lang sa bahay kaysa umattend ng mga kung ano-ano na hindi productive para sa akin. Okay? Activity theory naman, staying active equals aging better. More engagement is equal to higher happiness. So, yung mga taong nasa ganitong or pinapractice yung theory na to, they usually join community groups. Nag-exercise, nagvo-volunteer, sumasali sa mga Zumba, ganyan. Mas gusto nila ng active lifestyle kasi parang doon sila nagiging happy. Continuity theory naman, they maintain the same lifestyle, same habits, and same personality. Tumatanda sila pero
Kung ano yung ginagawa nila nung bata-bata pa sila, yun pa rin ang ginagawa hanggang ngayon. Okay, for example, nag-retire yung isang teacher, pero after retirement niya, nag-tutor pa rin siya ng students. So, they stay consistent doon sa past nila. Okay. Selective optimization with compensation or SOC. Ito yung nag-a-adjust to aging by focusing on strength. And meron siyang tatlong steps. Una, select. Pipili tayo ng mga importanteng goals natin. And then we optimize wherein we will use our strength to improve and also compensate. Hanap tayo ng alternatives doon sa mga weakness natin. Example, mahina ang paningin. Anong gagawin mo? You will compensate. You will find alternatives doon sa poor eyesight. So we will use reading glasses or magpapa-check up tayo sa, kunyari, sa EO, sa Ideal Vision, para bigyan tayo ng prescription glasses. Okay. Another example, less yung energy mo. Now, you will select. You will choose yung mga important goals. Mas magpo-focus ka doon sa important activities kaysa sa multiple activities. For example, nangihina ka, kagagaling mo ng sakit. So, mas gugustuhin mo na konti lang muna ang trabahuin bago mo ibalik yung sarili mo sa multitasking. Okay? And sinasabi dito sa SOC natin is dapat we are able to adapt and also adjust to stay effective. Okay, the process of retirement.